Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 17. Si Haring Oseas ng Israel. Nang ikalabindalawang taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Oseas na anak ni Ela. Siya'y naghari sa Samaria ng 9 na taon. Pagkamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasailalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Oseas ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabuatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya ipinadakip niya si Haring Oseas at pinabilanggo. Ang pagbagsak ng Samaria. Nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala, ang ibay sa ilog Habor, sa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, mula sa pagpapahirap ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimula ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga rimbulto ni Asyera sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mabuhay kayo ayon sa kautusan na ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno, at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang metal. Iginawa rin nila ng ribulto ang Diyos-Diyosang si Asyera. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh. Kaya itinabay silang lahat mula sa kanyang paningin maliban sa lipi ni Juda. Ngunit hindi rin sumunod ang Juda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig.
Matapos paghiwalayin ni Yahweh ang Israel at ang Juda na kaharian ni David, ginawa ng Israel ng nahari si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nagudyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila ay nanirahan mula noon. Nanirahan sa Israel ang mga taga-Assyria. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumamba kay Yahweh, kaya sila'y pinalusob niya at ipinalapa sa mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, "Hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito, sila'y pinakakain niya sa mga leon." Kaya ipinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinalang bihag. At pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. At ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at nilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong borol na ginawa ng mga Israelita. Sa Sukot Benot, ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia, si Negral ang ginawa ng mga taga-Kuta at si Asima ang sa mga taga-Hamat. Si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas at si Adramelech at Anamelech naman ang mga taga-Sepharvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Sinambari ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari. At ang mga ito ay naghahandog sa mga dambana sa mga sagradong borol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan tulad ng kagaulian ng mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos ni yuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Ang sasambahin ninyo ay si Yahweh na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan